tao talaga ni Attorney Vic Rodriguez yung mga taga third floor kaya gano'n ang attitude nila. Wala naman pong hindi naman po nila nililihim 'yan, 'di ba? Talaga namang tao sila ni ni Vic Rodriguez. Alam niyo po, si Vic Rodriguez, susuportahan po natin 'yan. Kaya 'wag na po tayong makisali sa mga intriga. Tayo po magpapasya, hindi naman po sila, eh. Bakit gano'n ang third floor? Very disappointed. Jan Tuslan. Ano ba sinabi talaga ng third floor? Ano ba sinabi nila? Pakisabi nyo nga po sa akin at wala akong ideya, eh. Wag daw iboboto si Bato at Bongo. Talaga? O kaya nga, kayo. Ano ba kayo? Duterte ba kayo? Marami po magsasabi ng, kaya po ganito po yan, eh, no? Kayo po ang magpapasya. Marami po magsasabi na wag iboto si gano'n, wag iboto si ganyan. Alam niyo naman po yung mga purpose nila. Kaya nga inuna ko na sa inyo, eh, no? Beware. 'Di ba? Sinasabi ko na paulit-ulit dito, mayroon pong mga ngampanya ng mga vlogger na wag tayong mag-straight. O di pati pakikinig pa lang sa mga vlogger, dapat kasi ganito, no? Hindi po wholesale. Hindi po kayo ah hindi po kayo follower ng vlog. Ewan ko kung paano ipo-formulate 'yun. Kung kayo po ay Duterte supporters, una sa lahat Duterte, no? Siyempre may kanya-kanyang interest 'yan, may kanya-kanya silang gustong pumasok, eh, na mga kandidato. Halimbawa, sinabi ni Tatay Digong, wag iboto si Bongo at si Bato. Doon tayo hindi boboto. Pero sa PDP tumakbo yung partido ni Tatay Digong yan, eh. ang sinabihan niya hindi niya na dapat iboto, 'di ba, si Tol? DDS tayo, alam na sinong amo natin. 'Di ba si PRRD sundin natin. Nalilito po kayo. Yan yung problema. Sabi ko nga, masyado pa tayong ano, eh. Yung mga pati yung mga viewers, pati yung mga ano. Kami pong mga vlogger, hindi rin po kami perpekto, no? Hindi rin kami mga perpektong tao, 'di ba? Kaya naglalatag kami lahat dito. Hindi niyo rin po sasabihin, ay ganyan pala yung mga yan, di na ako makikinig sa kanila. May matututunan tayo dyan, eh. Pro Duterte rin naman sila, eh. Pero hindi, may mga grupo din na pro Duterte, may magsasabi rin sa inyo na wag iboto yan kasi nung si Bato kasi nung nag-imbestiga yan, ganun-ganun. Kayo po ang final na may desisyon. 'Di ba? Hindi po mga vlogger. Kahit ako. Dapat kayo. Kaya lang, ano ba paniniwala nyo? Kami, eto paniniwala ko, numbers game yan. Dapat mapasok yung mga kandidato natin. Kasi yung mga yan, proven na yan, hindi babaliktad laban kay Inday Sara yan pagdating sa botohan. Siyempre, maraming magagaling na paliwanag, eh. Hindi totoong sinabi yan ng third floor. Nagpapaliwanag lang si Mrs. Pam, si Miss Pam na nakukulangan sila ng mga ginawa noon ng 2 investigasyon. Di naman pala sinabing wag iboto, eh. Baka hindi nyo naman narinig, eh. Iniintriga lang kayo, naniwala naman kayo. Iboboto ko lahat na endorse ni PRRD. Kaya nga, punong-puno ngayon ng misinformation. Maniwala kayo sa akin. Punong-puno ng misinformation ngayon. Sinabi po, sinabi daw. Kaya nga, sinabi nila hindi, sa vlogger ba kayo? Kala ko ba Duterte kayo? Kapartido ng Duterte yan. Nang iwan na ba sila? Para na ba silang sitol? Kasi ganito, eh.
Yung kalaban natin, walang pamantayan. Lahat nung 12, maski chairman niya ng Committee de Silencio, iboboto nila. Test mic test. Sagot nga po kayo kung ano. May dalawa kasi rito na nagsasabi na masama ang ating mikropono. Pakisagot lang po kung talagang masama. Okay. O katulad niyan, alam na natin yan eh, di ba? May mga nanggugulo talaga. Masaya na sila niyan, ha? Naano na natin. Na-disrupt na natin. Nasa tanungan portion na kami, hindi nyo na ako madi-disrupt. O ano na? Malinaw naman yun, di ba? Iba't ibang sinasabi ko na yan paulit-ulit eh. Ito ang magaganap, di ba? Bago mag-eleksyon, may mga vlogger na magsasabi sa inyo, mga tagahanga kayo ng vlogger nyo. Vlogger na yan. Wag, sabi ko nga, di ba inuulit-ulit ko, 99% paniwalaan nyo yung vlogger. Yung 1% ibigay nyo kay Tatay Digong. Yung inendorso niya, iboto natin. 1% lang, 99%, hindi po yung 100% ibibigay nyo sa vlogger. 99% lahat ng sinasabi niya, paniwalaan nyo. Wag lang yung bagay na hindi dapat iboto lahat ng sinabi ni Tatay Digong. Ibigay nyo kay Tatay Digong yung 1% lang. 'Di ba? Matatawag na kay Duterte kahit 1% lang yung paniniwala nyo. Kasi napaka-illogical sa akin eh. Walang logic yun eh. Duterte kayo ng Duterte. Galit na galit kayo dito sa mga nagaganap ngayon. May chance kayo isang beses lang, isang araw lang tayong magkakaroon ng kapangyarihan. Ibibigay nyo pa sa kalaban natin yung kapangyarihan nyo. Malilito talaga kayo dahil yan yung purpose eh. Yung mga vlogger kasi, bagamat mga Duterte sila, meron silang gustong ipasok. Meron silang gusto na, lalo na yung mga kakampi doon. Kaya, ang dami ko na pong vlog dyan. Bago pa silang mangampanya na wag iboto yung ating mga senador, sinabihan ko na kayo eh. Sabi ko nga, di ba, kahit ako pa magsabi, balang araw, baka may nagbayad na sa akin nun. Kahit ako pa yung magsabi. Ang hirap naman mag-comment. Ano ba mahirap mag-comment? Mag-type? Just continue the way you talk, Boss Buds. It's very effective and without fear. Tama naman po. Sa'yo lang at kay Duterte ako nakikinig sa... Hindi po, makinig po kayo sa kanila. Pero ibigay niyo yung endorsement. Kaya nga endorse. Kasi may ini-endorse sila eh. May ini-endorse din po si Pangulong Duterte. Biruin nyo officially, ang magiging kandidato natin so far, 6 lang. Yung 6, babawasan nyo pa. Gusto nyo iboto lang 4? Kawawa naman tayo. Naghabol nga tayo ng numero. Iboto natin yung 6 na lang eh. Pag meron pa kayong gustong iboto, ayaw niyo yung 6 lang kasi ang daming Hindi po, kahit hindi niyo nasuriin kasi talagang ganun may sampalataya kayo eh.
Yung sampalataya nyo sa vlogger, hindi ko po kayang baguhin yan. Sabi ko nga, halimbawa, paniwalang-paniwala kayo kay Banat Bay. Hindi na natin mababago yan. Hindi ko pwede sabihin, huwag kayong maniwala kay Banat Bay. Malabo po mangyari yun. Maniwala kayo dyan, kay Banat Bay, kay Maharlika. Pero, yung endorsement, kasi, huwag nyo sabing mas matalino pa sila kay Tatay Digo. Katulad niyang Kepe, bakit artista? Winnable eh. Ang kailangan natin yung mananalo. Malakas po ang kalaban. Maniwala kayo, yung 2 tulpo lang, mahirap tibagin. Ang problema, yung kalaban natin, walang duda eh. Hindi sila nagdududa, lahat yung 12 na yun. Iboboto nila yun eh. Tayo, aanim na lang nga, pinagdududahan pa natin. Anong katwiran, bakit kinakailangan tayong maglaglag ng sarili nating ano? Simple lang yan. Ako, ang hinala ko, kasi may gusto silang iboto dun sa kabila. Di ba? Eh di wag na tayo lumahok sa eleksyon. Yan yung gusto nyo kasi yung Miro daw na ang problema, ang Miro ay nabayaran na daw. Nabayaran talaga yan. Ang bayaran po dyan, yung kumita, may kumita dyan. Kasi pag bagong sistema may kumita. Pero paulit-ulit ako rito na pinakakalat po nila na dayaan. Para kayo, hindi kayo resolve ngayon. Dadayain lang din naman. Eh, umulan. Puta, hindi na ako boboto. Kasi dadayain lang din naman. Alam niyo yung punto ko. No? Lumalaban kayo. Alam niyo, ito sa totoo lang, napaka-contrast, no? Nagra-rally tayo. Ano ba, rally kayo ng rally? Hindi pa ba tayo pupunta ng ano? Hindi pa ba natin babaguhin yung ano? Yung sistema na palitan na yan? Nagra-rally po ako eh. 1,000 lang yun. Hindi po pwedeng people power yun. Kahit saan mo dalhin yun, hindi po makakapagpalayas ng Pangulo yung 1,000. Pero atat na yung mga ano, talaga, mali yan, may mali. Kasi mga tao ayaw mag-rally. May mali. Ito po, buboto lang kayo. Kalimutan nyo na po yan. Uulitin ko na naman, no? No? Dalawa lang naman po yung politiko na nagsabi na nadaya sila sa panahon po ng computerize. Si Bongbong Marcos, dinaya ni Leni Robredo. Si Leni Robredo, dinaya ni Bongbong Marcos. Ang tanong ko, kung may mandadaya po yung maraming pera, bakit noong 2016 hindi dinaya ni Rojas si Duterte? Bakit yung sabit lang kay Rojas, si Leni Robredo po sabit lang kay Rojas? Yung sabit lang, yung pa ang nakaisip na mandaya para manalo siya at matalo yung kalaban niya. Pero yung major, yung gumagastos, yung may pera, si Rojas, hindi niya naisip na dayain si Digong Duterte. Mag-ano po kayo ng mga praktikalidad, no? Kasi po pag kayo tinataniman na po na dadayain para hindi kayo bumoto, putya, simple lang po yan. Patalo tayo niyan, basta ganyan. Sino sumunod? Si Leni Robredo. Nadaya daw siya. Tinambakan ka eh. Paano ka nadaya? Kayo naman, kung hindi kayo naniniwala na
madadaya tayo. Sana naman 'wag niyo na ipakalat kasi inuulit-ulit niyo, marami pong mapaniwalain, eh. Kawawa naman tayo. Sige Manila Dreams, anong gusto mo, 'wag na tayong lumahok kasi dadayain lang tayo? Hindi ko ano, defeatist. Ngayon lang po ako nakakita ng mga tao na galit pero walang ayaw lumaban dahil tatalunin lang tayo dahil dudugasin tayo. Na hindi ko talaga makuha. Hindi ko talaga makuha yung logic na ini-insist nyo na dadayain tayo, ini-insist nyo na dadayain tayo. Kung dadayain tayo, di magkontradaya tayo. Hindi naman tayo bobo. Hindi naman bobo yung mga leaders natin. Ang problema kasi, kayo kung naniniwala po kayo, napapaniwala po kayo, huwag nyo naman pong idamay na mahina yung kukote ng mga leader natin. Ako nga hindi pa ako ganong katalinuhan, pero kaya ko pong aralin paano hindi ako madadaya. Alam niyo sa totoo lang, yan yung mga paulit-ulit na madadaya tayo. Alam niyo, tumigil na po kayo. Hindi po kayo nakakatulong sa mga kung ang purpose niyo talaga Duterte Pero kung may iba kayong purpose, di tuloy niyo siyempre dahil 'di ba? Inuulit-ulit niyo na magkakadayan. Pag tumanim po yan sa mga utak ng mga Duterte supporter, dadayain rin lang ng kami para sa patong boto namin. Nakakapanghina, no? Nakakapanghina na laban tayo ng laban, gustong-gusto natin lumaban, gustong-gusto natin mapag-usapan yung ano. Gusto natin pag-usapan yung lumaban tayo kay Marcos. Pero pag totoo nang may laban tayo, sesyedan nyo lang. Ayaw pa natin, no? Pinopromote pa natin na madadaya lang tayo. Kayo po nagpo-promote na, sa totoo lang po. Yung mga nagsasabi dito, tinatandaan ko yung mga pangalan nyo rin. Para pag inuulit nyo pa yan na magkakadayaan, talagang nang ano na lang kayo, nang hikayat na lang kayo. Na wag bumoto mga tao. Kung hindi po kayo makakaboto dahil hindi kayo botante, wag po kayo manghawa. Sinabi bang wag mo iboto si Marcoleta? Sinabi ba namin number 2 mo lang si Marcoleta dapat? Wala naman. Kasama po si Marcoleta. In-endorse po siya ni Duterte. Hindi po namin sinabi na wag niyo iboto si Marcoleta. Paulit-ulit po ako na si Marcoleta ay kasama sa boboto dahil sinabi po ni Duterte. Ito po yung mga kandidato natin, di ba? Unahin na natin si Marcoleta para hindi malito. Si Marcoleta hindi po PDP dahil siya po ay, ano yun? Ano yung partido ni Marcoleta? Suhay? Anong partido niya? May partido po siya. Pero, sabi ni PRRD, kahit hindi siya PDP, ini-endorso ko siya, iboto nyo. O yan, nauna na. Susunod, iboto natin yung 4 na PDP dahil sila ay kapartido ni Pangulong Duterte. Si 2 senador, Bato at Go, tapos si Jimmy Bondoc at saka si Philip Salvador. Okay. Tapos malamang sa malamang si Vic Rodriguez. 6 lang po sila. Tama ba? 6.
Correct, kung boboto tayo straight din nila madadaya yan, kaya makinig kayo. Ram, hello yung maayong buntag sa imo dinha. Uy, matatalo talaga tayo kapag ganyan ang isipin natin. Kailangan laban. Yung trabaho po natin, trabaho lang po natin yung bumoto. Bumoto lang po kayo, wag nyo pong intindihin yung daya. Kasi hindi po lalaban yung mga yan ng papadaya lang, hindi po. Kanya-kanya lang po yan. Kayo, intindihin nyo yung pagboto. Meron pong mag-iintindi dyan sa para hindi tayo madaya. Pag lahat po poproblemahin nyo, kaya nga tayo viewers lang. Kaya, kung kaya pala natin yan, di tayo na sana lumahok. Diba? Bumoto lang kayo, mangampanya kayo sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kakilala, kamag-anak. Good morning, Sir Buds, Banateros, Laarni. Straight vote Dides, di na tayo magpabudol. Ako ang pinapanalangin ko sa Diyos, palitan na ang BBM admin at bumalik ang mga Duterte sa pamumuno sa Pilipinas. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, kundi bagkus manalangin sa Panginoong Diyos. Bakit ang sama ng tema rito? Napaka-nega ng baguhin natin. Napaka-nega. Bakit po ba kayo nega? Siguro yung mga nakikinig, nabubuisit na panay nega yung mga nagko-comment. Yung mga nagko-comment ay mga positive nga po, mag-comment din kayo. Kasi nanlulumo ako eh. Naghahanap po tayo ng laban eh. Tapos ang pangit pong humarap sa laban na panay ang dami nating bagahe na panay negative. Sa totoo lang po, na kesyo yung ibang vlogger ayaw iboto si Bato tsaka si Go. O di, iboto natin. Kesyo madadaya tayo. Huwag tayong padaya. Hindi naman tayo yun eh. Hindi po tayo yung mag-hire ng mga computer expert. Hindi po tayo yun. Yung mga leader natin, isa lang po trabaho natin, bumoto. Bumoto tayo.